Diyos marahay na aldaw po sa Indo Gabos, as in primero sa Gabos. Gusto ko pong ipaabot ang sakuyang pakikidumamay sa pamilya ni Auntie Nida. Ninhulita siya, naaraman ko na siya ay nag-pass away na, and namumundo po ako, as in ipinapaabot ko, ini-extend ko ang sakuyang condolences sa iyang mga aki, sa iyang mga apo, as in sa iyang mga relative. Ini po si Auntie Nida, haloy ko na po siyang midbid. Siguro ever since na ako aki pa, midbid ko na siya. Kasi relative ko man po siya. Ninhuli po ang sakuyang dipuntong ama na si Kuleto, magpinsan sinda. Kaya dyan ko po siya na midbidan si Auntie Nida. And we are very close as a family. Aram ko ang sakuyang ama ka ito. Maski ito kan saradit pa kami hanggang sa nagdarakula na kami. Pero ming marhay ang sa iyang mga pigsasabi tungkol kay Auntie Nida. As in, narurumduman ko man, bako lang si Auntie Nida ang narurumduman ko ka ito. Sindang duwa si Auntie Sally, narurumduman ko man yan sinda ka ito. And I really appreciate knowing them as persons. And aram naman ka ito tana, very accommodating sinda. And especially narurumduman ko si Auntie Nida ka ito, ang sa iyang personality, yung sa iyang character, yung sense of authority niya, and then yung kanyang leadership sa family. As in, narumduman ko man ka ito si Auntie Sally ka ito, na siya man ang ka ito, I mean siya man ang very emotional man ka ito permi. So narumduman ko siya permi ka ito. And ang early memory ko ka ito kay Auntie Nida was way back in 1970s. Haloy na ito. Siguro I was only 4 years old then kang mga panahon na ito. And nag-attend ako ka ito ki funeral. Siguro that's a funeral kan sa iyang agum. Kan sa iyang agum ka ito. Aki pa akong marahay kaya masyadong cloudy ang sakong memory. Pero rumdum ko ito, yung funeral na yon, kasi ketong panahon very traditional pa, early 70s ka ito, very traditional pa ang mga Catholics ka ito. Medyo celebrated pa ka ito ang mga paglubong. So may mga igwa pa ka itong mga sakrista nakairiba, tapos supadi nagduduman pa sa sementeryo, nagkakandak siya ki mga graveyard services, mga prayers, yan. Narumduman ko. So ibang-iba na siya sa panahon tangon yan. And medyo magayong ka ito ang prosesyon kang paglubong kan mga gadan. Mahilig mo talaga ang solemnity ninda. Kaya iyan ang saro sa mga early memories ko kay Auntie Nida kay ito kang nagadan sa agum niya. Narurumduman ko permi iyan. And minsan pag may mga okasyon sa malilipot ka ito, pigi iba ako ka ito kan sa kuyang ama, si daddy, pigi iba niya ako. Asi nagahapit kami diyan sa harong ni Auntie Nida. And then especially sa indang closeness sa samong pamilya, dahil ko talaga malilingawan na every time na nagkakaigwang funeral sa family, lalong lalo na sa mga lolo, as in lola ko duman sa uwas, yung mga tiyaon ko ka ito, siguro yung 5 tiya, 4 na tiyaon kong daragang na medyo guminurang naman sinda, tapos nag-pass away, pero may sindang yaon sa funeral, nakikiiba sinda, nakikidapit sinda. And nahihiling ko talaga so sa indang pagmidbid, yan talaga ang appreciate ko sa samuyang pamilya. So halangkaw na pagmidbid sa mga maski magperensa na sana, pero they consider themselves as a family. So halangkaw ang pagmidbid, as in narurumduman permi, as in perming nakikidumamay. Kaya nga namumundo ako na nang kan maarama na nagadana si Auntie Nida, nag-passed away na siya. Pero I am also very thankful to God na itinao sa iya ang regalo nin halabang buhay. Aram nindo po, ang sarong halabang buhay, that is one of the greatest gift na pwedeng itao sa tuya kan Diyos na kagurangnan. Kaya kung kita baga nagbabasa kan New Testament, Old Testament, sa 10 commandments, ang ika-4 na commandment is, honor thy father and thy mother, so that the Lord your God will give you a long life in the land that He is going to give you. Yan po ang pangako kan Diyos sa mga Israelites ka ito. Nasabi ninda, kung kamo ngaya magrespeto, magpahiling nin paggalang, pag-honra sa indong mga magurang, itatao sa indo ni Lord ang halabang buhay
sa lugar na kung saan kamo niya dadarhon. Kaya sabi nga ni kan mga biblical scholars, of all the 10 commandments, iyo lang da yan ang 10 commandments na may promise. So promise kan halabang buhay. Kaya nagpapasalamat ako na si Auntie Nida, tinawan ni Lord kiarog kaiyan na regalo, kasi bihira po ang siring kaiyan na magkaigwanin siring ka na gift of a long life. As in, ini-extend ko man ang pakikidumamay ko rin sa mga aki niya. Aram ko namumundo kita, nakukulugan kita minsan. Especially after siguro mga a few days, mamamatian ta iya na may kulog kitang namamatian. Sabi nga ni diyan, pag ang saruda ang magurang nagagadan, perming may kulang na. Okay. So ako nga ni po, gusto ko na i-share sa buhay ko na kan magadan sa mga magurang ko even after almost 5 years na, yaon pa manggiraray, kumbaga parang may kulang. So iyo po ang sense kang family ta na may nagkukulang sa satuya. Pero nagpapasalamat kita na nagkaigwa kita ki siring ka na paglaom. Kaya nga ni siguro daiman siguro ako masyadong mai-share na sa eulogy, except for that siguro even that simple sharing kan sa kung pagkamidbid kay Auntie Nida, sa sakoyang paggalang sa iya, asin pagrumdom sa iya, an sa iyang motherly love, an sa iyang sabi nga ni firmness and authority, pero very loving and very accommodating. Iyan po ang dai ko talaga malilingawan kay Auntie Nida. That will be a very good memory, and may the Lord God Almighty bless that memory forever. Kaya gusto ko man i-share ining siguro with this short eulogy, siguro I would like also to share ining biblical passage sa Bible. Sa Bible na kita. Sorry po. I just want to express siguro even yung makaka-express na marhay kan sa kong kaisipan. Sabi digdi sa ayaw ni sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Sabi diyan, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. And according to the Lord's word, we tell you that we are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, we encourage one another with these words. Yan po ang sakong sharing from the Holy Scriptures. So, namumundo kita, pero di kita masyadong mamundo, alagad magpamibi kita, magpasalamat kita sa kagurangnan na itinaw niya sa tuya si Auntie Nida, isen magpasalamat din kita sa mga buhay ta, na sana tawan man lugod kita kisiring ka na halabang buhay, na tanganing mahiling taan sa tong mga apo, mahiling na sa tong mga aki, mga apo, etc. etc. And then sana po ang pinaka-importante sa gawos, so regalo o premyo na makukuata duman sa eternal life, kasi that is the most important. Remember, sabi sa Bible, ang buhay ta gariman sa na mga awot, mga burak, nangunyan nahihiling ta, nagsashine siya, pero pagkaaga nawawara na siya. So araw ka ng buhay kang tao sa kinaban, pero kita bilang mga Kristiyano, iwa kita kisiring ka ina paglaom. Kaya nga ni kaito naramduman ko, hinapot ko sa sarong padi, sabi ko, kasi I was in the process of grieving, nagigrieve ako kaito, and I could not sige sa ang pangaji ko kaito, kasi I was also grieving. Kaya hinapot ko sa padi, sabi ko, Father, ano ba kako, sufficient na ba yung mga rosary, mga nobina, mga prayers ko para sa mga departed loved ones ko? Sabi niya, aram mo igwaki masarong powerful na prayer, sabi niya, yung ngayon ng Santa Misa. Kaya every time niya magsimba ka, magpamisa ka ngayon, pamisa mo sinda, kasi maski pasang gatos iyan na rosary, di iyan makakatumbas sa halaga asin kapangyarihan bertud kang Santa Misa. So iyan po ang
pagirumdum sa satuya gabos, as in sa pagsasarado kan sa kong eulogy, gusto kong ipaabot giraray ang sa kong pakikidumamay, as in pagkamundo sa pag pass away ni Auntie Nida sa iyang mga aki, mga apo, as in mga close relatives, as in mga also mga friends. And let us also pray for her na itauman lugod sa iya ni Lord ang kapahingaluan na diing kasagkoran, as in mahiling niya man lugod ang pandukan sa tong kagurangnan duman sa paraiso. And pag-abot duman sa harong kan sa tuyang ama, i-welcome siya ni Lord, as in sabihin sa iya ni Lord, well done my servant. So para kay Auntie Nida, may you rest in peace, and may the Lord grant you His blessing and His mercy until the end of time. So thank you very much, my dear friends and my dear brothers and sisters.